Oras na lang ang binibilang bago salubungin ang bagong taon, kaya naman ang mga otoridad doble kayod sa pagpapaalala sa publiko para maging ligtas ang selebrasyon ng New Year. Narito ang report. Ilang oras na lang ang nalalabi bago ang pagsalubong sa 2013. At tulad ng nagdaang taon, marami pa rin nagpapaputok sa kabila ng panganib na dala nito. Taong 2011, nang masawi ang isang 6 taong gulang na bata sa Bulacan matapos sumabog ang mga biniling paputok. Nagtamo naman ng 1st to 3rd degree burns ang ama niyang si Noli Silva na siyang may-ari ng mga paputok. Sumabog ang mga ito matapos mainitan ang tambutso ng tricycle. Kaya paalala ng BFP, maging maingat sa pagbiyahe at pag-handle sa mga paputok. Huwag ilagay ang mga ito sa mainit na bahagi ng sasakyan. Huwag ding uminom at manigarilyo kung magmamaneho ng sasakyan. Magdala ng fire extinguisher. Ilayo rin ang mga paputok sa anumang maaaring magpainit sa mga ito. Siguruhin selyado ang mitsa ng mga paputok. Basta nakasealed maigi, no? Nakabalot maigi. Ha? Hawak niya yan. Kailangan nakalaki sa kahon. Iwasang maipit yan, maiwasang madaganan. Iwasan natin magkaroon ng friction. Kasi ang isang bagay na fireworks na naipit, gumalaw, nagkaroon ng friction, mag-i-ignite, mag-aapoy. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsusunog ng gulong. Mismong si Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson na ang nanawagan laban sa pagsusunog ng gulong sa kalye at iba pang pampublikong lugar. Bukod daw sa nilalaso nito ang hangin, nakasisira rin daw ito sa infrastruktura. Nanawagan rin ng BFP na iwasang magpalipad ng sky lantern sa Metro Manila. Hindi raw ito angkop sa sikip ng syudad. Posible pang pagmulan ng sunog. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.